Ang mga hayop, alagaman o katulong sa kabuhayan, maging ang buhay ilang sa kabundukan at karagatan, maaari umunong pagmula ng mga nakahahawang sakit. Dumami ang mga Pinoy na nagka-rabies sa unang 5 buwan ng taon. 169 ang naitala ng DOH. 160 sa mga ito ang nasawi. Nagdeklara na ng dengue outbreak sa lalawigan. Sa datos pa ng Provincial Health Office, 36 sa 43 bayan at lungsod sa buong probinsya ang umabot na sa tinatawag na epidemic threshold. Mataas din ang kaso ngayon ng leptospirosis sa iba't ibang ospital sa Metro Manila. Mag-ama sa Santo Niño, Cagayan na hinihinalang tinamaan ng anthrax. Ayon sa mga otoridad, kabilang ang 2 sa 8 kumain ng karne ng kinatay na kalabaw. Ayon sa DA, natapos na ang culling o pagpatay sa mga nauna ng inangkat na nagpositibo sa Q fever. Hindi pabor ang Agriculture Department na magdeklara ng National State of Calamity dahil sa ASF. Sapat na raw na paigtingin ang border controls, emergency inoculation program. Sa datos na inilabas ng US Centers for Disease Control and Prevention, 60% ng mga nakahahawang sakit sa mundo ay mula umano sa hayop. 2017, mula sa 49 bats na aming nakuha, isa ay nag-positive sa coronavirus. So ito ang unang ebidensya ng bat coronavirus dito sa Mindanao. Isa sa mga itinuturing na reservoir host ng mga virus ang paniki. Dahil kaya umanong mabuhay at magparami ng iba't ibang uri ng virus sa loob ng katawan nito. Wala pa talagang direct na link na nagkaroon talaga ng diretsong transmission from bats to humans. May mga pamamaraan paano mailabas ang mga virus ng mga paniki. Ang tawag dito is viral shedding. Doon nagkakaroon ng transmission. Ang ilan sa mga virus maaaring maipasa sa pamamagitan ng mga karneng kinakatay ng tao. Nagkaon lang kami, yung pulutan na mo ang kabayo. Dindala ko sa mga bata ko sa ospital. Isa po akong survivor ng Henipa virus noong 2014. Nakumatos ako noon. 1 buwan at kalahati ako doon sa ICU. May pagkakataon din na direktang naipapasa ng mga hayop sa tao ang nakahahawang sakit na tinatawag na zoonotic diseases. There are studies which show that nearly 75% of new and emerging diseases are transmitted from animals to humans. Sa pag-aaral, 63% ng zoonotic diseases sa mundo ay naitala sa Pilipinas. Napakahalaga ang pag-aaral ng mga zoonotic diseases. Hindi lang for public health, kundi para din sa conservation ng ating wildlife. Ang kalusugan ng tao at hayop nakadugtong sa kalikasan, kaya mahalaga na ito ay maunawaan at mapangalagaan para ang pagkalat ng nakahahawang mga sakit ay maagapan.